kapatid mo, sir, nag-aaral buhay. Tapos, sir, pinawawalan niya kami ng pag-asa na pwede kami manalo kasi ang sabi niya, walang CCTV at pwede siya mabasura. Sir, yung po yung totoong nangyari, hindi po sinungaling. Napakabigat po natin na marinig na sinasabi ni Cortez na ini-encourage niya kami. Hindi totoo yun, hindi ako sinungaling. Okay. Diyan po, yun po yung motor. Ay, paliko po siya. And then, makikita po dyan yung sumunod na po yung ambulance. Or, ayan, sira po ang bumper ng ambulance. Nasa pool. Nasa pool po, idol. Yung biktima po ay si UG Apraw na... Bago ang lahat, ang amping pong taus-pusong pakikiramay. Magandang hapon po. Yung ambulansya ho ba may sakay na pasyente? None that we're aware of. Yung Senator, ganito po yun. Ma'am. Nang umano po si Kagawa, tinanong ko po, ang sabi nila, galing silang Nueva Ecija na may pasyenteng dadalhin po sa Imus. Tapos po, dadiretso po ng Indang. Pag uwi po nila ng about 12:30 po, wala po ng pasyenteng dala. So nung mangyari po ang aksidente, wala po silang pasyente na dala at hindi po sila nakawangwang. Hindi sila po. nagmamadali. Sino pong sakay doon sa ambulansya bukod sa driver? Sakay po yung si driver na Victor, yung pong si Kagawad, may babae, may bata pa daw po. May saksi pong nakakita na may mga ibang sakay po, pero wala pong pasyente. Okay, si Kagawad at saka mayroon pang babae. Sino po yung babae? Hindi namin kilala. We were not at the scene, Senator. And there was apparently may aso pa po sa loob ng ambulance. The area po kasi is very commercialized. So a lot of people witnessed the accident po. Dapat yung ambulansya for official use yan. That's what Hindi we pang thought. excursion kung mayroon pang kasamang aso. Agree, sir. Ginamit na pang personal yung gamit yung ambulansya. Sino po yung may-ari ng ambulansya? Si ano po yun, sir, i-donate po ni Mayor Ramil Rivera. doon po sa Concepcion kay Barangay. Barangay Concepcion, Cabiao. Donation po yun ng LGU ni Mayor Ramil Rivera sa barangay. Correct. Okay. Siyempre, yung donation ni Mayor para sa barangay, hindi para sa sariling panggamit nila, kundi for official nga. Correct, sir. So ngayon, ano pong sinasabi ni Chairman? Ako po personally, I tracked his phone number down, sir, and sinabi niya po when I called, nagpakilala po ako as part of the representative of the family. Kalmado naman po, sir. He's very much aware of the accident. Okay. Pero there was na-off lang po ako, sir, kasi when I talked to him, he said something before we hanged up on the conversation. Wag na raw ipaalam kay Mayor. Huwag ipailam, itago kay Mayor. Which At bakit wala daw? pa ho. Siyempre, sir, hindi ko na inurirat because it was a pleasant conversation. I didn't know how it was gonna go. So I decided wag na munang escalate. Pero that threw me off very much. Kasi meron silang Hinahanap na po kasi namin meron silang kasalanang malaki. Possibly. Oo, kaya nga wag isumbong kay Mayor. Si Mayor nang donate nung ambulansya. Magandang hapon po, Chairman Feliciano. Sir, unang tanong, may insurance ho ba ang ambulansya ninyo? Ay, hindi po na-pa-renew. Nako po. Opo. Unang kasalanan. Pangalawang kasalanan, meron ho bang kasamang pasyente yung ambulansya nung maka-aksidente? Wala po, wala. Wala. Dalawa ng kasalanan. Pangatlo, yung pong ambulansya ninyo, binigyan nyo ba ng authorization si Kagawad na magsakay ng babae, aso at kung sino-sino pa? Ay, wala po. Kasi katunayan po, inaanap ko po nung umaga. Wala. So tatlo ang kasalanan, 3 strikes. So ano magandang gawin dito, Chairman? Ay, narinig ko po yung sa totoo po, kamakaloo po namin sinabi kay Mayor yung pangyayari. At antimano, tinawagan po si Congressman Eming Pascual po. At positive naman pong response ni Congressman. Tutulungan po yung na-aksidente. Tutulungan, anong klaseng tulong po, Chairman? Nagpasa po kami ng mga requirements tulad po nung hiningi ng konsyal na bill sa hospital para po Pero alam mo, Chairman, ang laki ng kasalanan mo dito. Meron po ako nakabinbin na panukala, batas sa Senado na magkakaroon ng napakalaking parusa para sa mga pabayang government officials tulad mo na hindi in-insure yung sasakyan na naka-detail sa inyo na sasakyang gobyerno.
sana inabutan ka dahil kasama ko dun sana sa mapaparusahan na matindi. Dapat, Chairman, lahat ng sasakyan nyo dyan sa barangay, ini-insure ninyo. Oo nga po, isa pong ano po namin yan, nakalingatan dahil masyado pong naging busy ang... Ay, hindi pwede. Pero yung sasakyan mo naka-insured. Yung sasakyan mo ngayon, yung service mo ngayon, di ba may service ka? Opo. Okay, yung sasakyan mo ba insured o hindi? Pangkaraniwan pong na... May insurance? Pagparehistro po. Kaya nga, yung sasakyan mo, nakunan mo na insurance, pero yung ambulansya, sasakyan ng barangay, hindi mo nakunan kasi sabi mo, nakaligtaan mo at busy ka, etc. Diyan tayo magpaliwanag lang po ko sandali. Sige po, Chairman, sir. Yung po pati po nung pagpaparehistro, talaga po nakalingatan po namin. Isa pong pagkakamali talaga yun. Pero po yung hindi ko po inatasan yung isa po yung service, isa po yung rescue po namin ang pinagagamit po, hindi po kasi para pasyente po yung ambulansya. Chairman, very clear na sa atin lahat na ginawang family service yung ambulansya at walang insurance. At pagkatapos, wala namang pasyente palang sakay. Ang dami pong violation, tad-tad ng violation. Ito ambulansya ninyo na maka-aksidente. Now, ngayon pa lamang, Chairman, sinasabi ko na sa inyo, lahat ng sasakyan ng barangay, paki-insure na lang para hindi na madagdagan ang kasalanan mo. Now, paalam natin kay Mayor. Sabi mo, wag paalam kay Mayor. Now, papaalam natin kay Mayor. Hindi po. Sa katunayan po, kami pong nagpunta kay Mayor para i-report po yan at tinawagan po niya kagad si Congressman Eming. Mayor Ramil Rivera, magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po. Yung pong dinonate nyo na ambulansya sa barangay, hindi po kinuna ng insurance nitong chairman yung pabaya. Opo. Sabi pa nga po ni chairman dito sa mga pamilya ng biktima, wag daw isumbong sa inyo. Ayun, nakarating na sa inyo. Ano pong maipayo nyo po kay chairman at I would assume, baka sa mga susunod na donation nyo sa barangay, makakaligtaan na naman ni chairman na i-insure yung mga sasakang yun. Opo. Sen, actually po, kausap ko po sila kahapon po ata ng umaga yun, o makalawa ng umaga. Gusto nga po namin makatulong doon sa na-aksidente. Opo. Kaya nangihingi po kami ng tulong sa DSWD. Okay. Saka po kay Congressman Pascual para mapagtulungan po namin ano po yung maitutulong namin para mabilis pong matulungan yung pasyente. Okay. Then, financial assistance po ang maitutulong po namin. Mga magkano po? Inihintay pa po namin yung mga papel na manggagaling sa kanila para pa-final po ni Kong at saka ako po magkano yung maitutulong po namin. Opo. Pero sa tansya nyo po, magkano po maibibigyan yung tulong? Si Congressman po, usually po ang binibigay nun mga 30% po nung gasto. Saan po? Gastos sa ospital? Opo. More or less po, ganon. So paano po yung 70% sa pamilya na po ng biktima? Siguro po, Sen, yun na pong yung po naka-aksidente na, yun po ang tutulong sa kanila para po matulungan po yung na-aksidente. Okay. Actually, wala naman kayong kasalanan dito, Mayor. Opo. Gusto lang po namin tumulong, Sen. Kawawa naman po yung na-aksidente. Opo. Pero mas lalong kawawa po ngayon dahil 30% lang palang kayang maitulong ninyo at yung 70%, sorry na lang, bahala na lang yung pamilya ng biktima, which napakasakit po pakinggan. At again, hindi niyo po kasalanan to. Yung pong naka-aksidente, yung po ang pipilitin nating tumulong doon sa 70% po na pangailangan ng na-aksidente. Pakulong na lang po natin. Maganda pa. Kasi yung 70%, kaya kong sagutin po yon. So kung gano'n, sasagutin ko 70%, ipakulong ko na lang yung driver, pati si kagawad, siguro kasama sa ipapukulong natin. Baka makatulong pa sila, Sen. Nakakausapin ko po sila na yung matitirang 70%, tumulong po sila para po hindi naman po masyadong makawawa po itong mga na-aksidente. So pipilitin po ninyo si kagawad at saka yung driver na magpaluwal ng halaga pambayad 70%. Kausap ko po sila, ang ano po namin, hihingi po kami sa DSWD yung pwedeng maitulong, plus tutulong po kami ni Congressman Pascual. Siguro po, hingi na rin po kami ng tulong kay Governor para po madagdagan po yung amin, mapagtulong-tulungan po yung pangailangan ng na-aksidente. Sandal po, magkano bang hospital bill? The hospital bill alone, sir, is already 1.2. Wow, laki. And naka-promissory note po yung kapatid, the older sister. Nakalahati nun, excluding pa yung burial, the embalsamo, everything. Mas may marami po sila incidental sa sinagot.
So, and then, ang nakakasama po ng loob, Senator, is the fact na the kagawad and the driver never reached out to the family since the day after they left the police station of the 12th. Siya po yung tiya, siya pa yung naghahabol. Buti pa itong si Mayor at umaaksyon. Correct. Kinontak si Congressman, kukontak si Governor. Mayor, maraming salamat, Mayor, ha? Opo, maasahan nyo po, Sen. Maasahan nyo po. Actually po, ma'am, nung pong nalaman ko po yon, magkasama po kami ng hepe, may tumawag po sa kanya na hinahanap ninyo yung counselor. Kaya ang ginawa po namin, tinawagan ko po si Kapitan at nag-meeting po kami kagad tungkol po dun sa problema. Kaya nasa akin po sila nung isang araw. Salamat po, Mayor. Thank you. Opo, ma'am. Opo, Anyway, ma'am. Mayor, wala naman talaga kayong kasalanan dito. In fact, na-appreciate ko po yung ginagawa niyo pong pagtulong by way of... Maraming salamat po, Sen. Opo, paghingi ng ayuda mula kay Congressman at kay Governor. Thank you po, Mayor, ha? Magandang hapon po, Mayor. Opo, thank you po, Sen. Maraming po salamat. Opo, Mayor. Chairman, kasuhan na lang natin si Kagawad at saka si driver, pati ikaw siguro kasama sa kakasuhan. Bakit ikaw kasama sa kakasuhan? Kasi naging pabaya ka, hindi mo pina-insure yung ambulansya na dinonate sa inyo ni Mayor. Okay lang po eh. Talaga pong nagkulang po ako doon. Chairman, 1.1 million ang bill sa ospital. 30% lang dyan ang sasagutin ni Congressman, which amounts to a little more than 300,000. So may mga 700,000 na bubunuin, Chairman. Kaya mo ba yon? Pag nga po nang nasabi ng buting mayor, magpapatulong pa po kami, lalo po sa governor namin. Nalapit po kay Gov. Opo, mahirap lang lamang po ako. Hindi naman po ako isang mahirap na chairman lang po ako. Chairman, hindi niyo po pwedeng gamitin yung salitang mahirap para makalusot kayo sa inyong responsibilidad. Para makalusot kayo sa parusa na pwedeng ipato sa inyo dahil sa inyong kapabayaan. Do not use that word, mahirap lang po ako. Hindi porket mahirap ka na, hindi ka na pwedeng makasuhan, hindi ka na pwedeng maparusahan. Nakahanda naman po ako, sir. Ala po ako magagawa at nagkulangan po ako. Opo. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Yung ambulansya, ito na nga yung bill na pinapanukala natin, na batas, Yes po. na yung mga ambulansya na hindi nakukuha ng insurance. First of all po, Senator, puntahan po natin yung aspect ng hindi pag-insure. Yung bill po na pinapanukala niyo po sa Senado ngayon, pending sa committee, gagawin na pong liable yung head ng local government unit na may hawak po ng vehicles kapag hindi po insured, because it's unfair. Ang mga normal na tao po, kailangan may TPL tayo, kailangan may insurance tayo bago tayo pumuntang kalsada. Itong government vehicles, it seems to be exempt. So pag pumasa na po yun, may criminal liability na po ang ginawa dito ni Captain. Pero currently, Senator, what we have in our hands is a case of reckless imprudence. Depending na lang po, Senator, kung alin po ang damages na nagawa. Kung ito ba reckless imprudence resulting into serious physical injuries or depending sa amount ng injuries according sa medical legal. So ang pwedeng kasuhan dito sa ngayon dahil hindi pa batas yung ating pinapanukala, si driver, how about si Kagawad? Si driver po ang pwede kasuhan, pati po ang kanyang employer. Meron rin po yung employer na pananagutan dito. Lalo po kung ano po. Ang employer niya, siyempre si Chairman. Yes po, Sen. I-implead po natin ang kanyang employer for the civil aspect of the case po, Sen. Para Civil. si Chairman ang managot po ng damages na pwedeng nangyari. Pag nanalo itong pamilyang biktima, sabi ni Chairman, mahirap lang daw siya. Paano tayo kakaso ng civil kung walang pambayad pala ito si Chairman? Ayun po ang masamang aspeto ng civil cases, Senator. Kung wala pong pambayad, yung taong nakatulan na liable for civil cases, may tinatawag po tayo levy ng property, bahay, gamit, kotse. Yun po ang ibibenta ng korte para mapanagutan po yung damages na nagawa. Kagawad Rodel Macapagal, magandang hapon po, Kagawad, sir. Hello po. Paano yan, yung nangyari aksidente na nakasagasa po kayo at nasawi po yung nasagasaan ninyo? Sino pala yung sakay-sakay doon sa ambulansya na babae, sir, na kasama nyo? Sino yun? Bali po, Sen, nagdalaw po kami ng, meron po kami nilang mga taga GK Village. Sino nga po yung babae na nasa loob ng ambulansya nung makasagasa kayo? Ano po, BHW po, may kasama po ang BHW nun. Nagtatrabaho po sa barangay din po rin. Kasama namin nagkatin. Okay, bakit may aso? Bali, nangyari po nun, Sen, meron po kaming galing dito sa Cabiao na inatid na Cavite.
Tapos pagbalik po namin, meron po sa sakay nakabalik po ng Kabyaw naman po. Attorney Garrett. Yes po, sir. Pwede bang isama si Kagawad sa kaso? If he is in the vehicle po, if he was in control of the vehicle, pwede naman po, Sen. Pero dito po kasi it would primarily be the driver and his employer. Kasong Yes, administratibo, pwede ba kay Kagawad? Pwede po, Sen. Actually, that's also another aspect, yung admin case dito, because sino po ang nagpagamit ng government property for a private purpose? Kailangan po i-hold liable po yan. Ayun. Kasi siyempre, si Kagawad, opisyal din ng barangay, at inutusan niya si Victor Alarcon, yung driver na imaneho yung ambulansya, sumunod lang itong driver. So may pananagutan din si Kagawad in a way. Tama? Yes po, Sen. Ambulance po yan ng barangay. It's supposed to be used for medical emergencies. So, malaking problema po yun, Sen. Kasi ang government property, it should be used only for its designated purpose. Police Master Sergeant Francis Mark Cortez. Magandang hapon po. Nakakulong ba ngayon si Victor Alarcon? Sir, negative po dahil po nagkaroon po sila ng initial kasunduan po nung panahon ng aksidente po, sir. Naku po, Sargento, ito yung sinasabi ko eh. No, dapat hindi po sa PNP nagkakaroon ng aregluhan. Kung meron man, dapat sa korte. Yes, sir. O, Sir, tulad nito, nang himasok kayo sa aregluhan, nadihado ngayon itong pamilya ng biktima. Dapat ang sa inyo, sir, ipahal niyo yung kaso sa piskalya at bahala na si piskal. At doon sila magkaregluhan kay piskal o kay judge. Di ba, sir? Yes, sir. Oh. Sir, totoo lang po, bago sa una pa lang po, in-encourage ko na po sila mag-file ng demanda po, sir. Sa totoo lang po, sabi ko pa nga po kay Kagawad Makapagal, sir, kung ano nyo po, yung inyo pong ambulansya, magpasundo na po kayo dito po sa Cavite kasi po, possible, maghabla po yung complainant natin and may impound po yung ambulansya. Akin po silang in-encourage po ang biktima na mag-file. Hindi ko po sila din-discourage na hindi magsampa po ng kaso. Sa totoo lang po, sir, meron pa po ako nagkumuha po ako ng video, sariling video ko po na kung bakit sila ayaw mag-file po ng demanda. Yung pong kapatid po ng biktima na si Ma'am Sherlyn Morales po, sir. Totoo po. No, that's not the case, Senator. In fact, as a family friend of theirs, tinatanong ko po sa kanila kung ano munang importante because they were under the impression na magre-recover po yung nabundol, si UG. So that's why hindi po nila gustong ipitin yung kabilang panig because they promised to take care of everything. Sir, ang tama sa brain eh. Hindi, kaya nga po, totoo Pero ba hindi na po. hindi na kayo nagpursige dahil... No, actually, sir, as of yesterday, last night, the family still discussing this matter, kung ano po yung direction nila. Pero hindi po nila mapagdesisyonan right away because nga sa laki po ng gastos. Ito yung madalas nangyayari pagdating sa mga aksidente na sa police station nagkakaroon ng aregluan between the victim or victim relatives versus doon sa nakasagasa. Siguro gawa tayo ng batas from now on, hindi na pwede magkaroon ng aregluan sa PNP. Dapat agad-agad idiretso sa piskalya, especially pag minamatay, and then let the fiscal handle everything. Kung magkaroon ng aregluan sa piskalya o dili kaya sa judge para hindi sila magbaliktad later on, magipaglokohan. Yes po, Sen. Or pwede rin pong we can update the manual of procedures ng ating PNP na sabihin po na kapag may offer of settlement at the police station, ituloy pa rin yung processing of the case, filing of the case. Doon po sa fiscal mismo, sa handling prosecutor, either in inquest or in preliminary investigation, doon po nila sabihin sa harap po ng fiscal kung ano po ang kanilang settlement. Correct. Katulad nito, ito yung palusot ni Sargento, tulad ng palusot ng iba. Yung kamag-anak ng biktima ayaw nang magsampa ng kaso, kinumbinsi namin pero ayaw, etc. etc. Dapat doon na lang sa piskalya magkaayusan. Yes po, Sen. Kasi usually po, Sen, by practice, ang ginagawa po ng tao is ginugulat ng isang malaking amount yung pamilya ng nabiktima, Senator. And then kung nabulag na po dun sa amount na yon, biglang papasign na po ng quit claim and waiver. And correct. That way, hindi naman nila tutuparin po yung kanilang pinangako at that time. Nangaargabyado po. Pero ito, pwede pa rin i-file yung kaso against the driver. Tama? Yes po, Senator, as long as they did not sign any quit claim or waiver of their rights. May pinirmahan ba kayo? The family po signed something but it's not a quit claim. It's just an agreement stating that
they will agree to take care of all the medical expenses. Sabi po ni Sir Hento, sa mga bagay na ganyan, na maraming ganyang aksidente, minsan nababasura lang daw po yung nagsalita si Sargento. Po, kaya gusto ko po yung pala Sargento. Gusto ko pong makausap nyo si Shea. Yun po naman yung Sargento. Sir, with your respect po sa ating biktima po, lahat po ng bagay, i-explain ko po yon. Pero po, ang in-encourage ko po talaga sa kanila po, ay mag-file po talaga ng kaso. Oo nga, sandali lang po Sargento. Oo nga, in-encourage mo mag-file ng kaso, tapos sabay buwelta, karamihan sa nagpa-file ng kaso, nadidismiss din, etc. So meron kang kunyari pain na ini-encourage mo and then sabay buwelta sa dulo, dinidiscourage mo kasi wala mangyari sa kaso. Ganon kayo mga pulis dahil nabayaran na siguro. Not you hindi ko sinasabi na ikaw. Ganon kadalasan yung nangyari dito pag nagreklamo sa amin. Nababayaran yung pulis, kaya yung pulis kumakampi na doon sa suspect, sa nakasagasa. Sir, wala po ako tinanggap na kahit ano po, sir. At the same time po, sir, sila po talaga, sir, ang may kagustuhan po, yung si Ma'am Sherilyn po, sir. Ang sinasabi ko lang po na, kasi po minsan po, pag lack of probable cause and evidence po yung sinampang pong kaso, na tinatawag po ng RFI po ng fiscal. In-explain ko rin po yun sa kanila, sir, kasi may mga hawak po kami ganun pong previous cases na yun po yung nangyayari, sir. Naalpasan po ng fiscal yung driver po na suspect because po kulang po yung ebidensya pa po, sir. Kaya nga po, sir, ang sinasabi nyo, sige, mag-file tayo ng kaso. However, sabay hirit, sa bandang dulo, na kapag nag-file kayo ng kaso, baka madidismiss lang yan, etc., etc., etc. Now, itong mga pamilya ng biktima, litong-lito na. So, sasabihin nila, sige na lang. Kasi, baka madismiss nga. Sabi mismo ni police. Dapat, sir, hindi na ako kayo nagsasalita. File na agad ng kaso, diretsyo. Diba? And then, let the fiscal decide. Yun po ang sinasabi ko. Yes, sir. Yes. Sherilyn Morales, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Totoo po ba na in-encourage kayo ni Sargento na mag-file ng case pero kayo na pong ayaw? Hindi po. Kasi ganito yan, Senator. Noong time po, nandun na po sila sa ospital. Nung dumating po ako. Ngayon po, nung nandoon, sabi po niya, kailangan daw po may representative na yung pamilya. Na so, para po pumunta na agad doon sa police station. Gulong-gulo po ako. So ako po yung sumama. Sabi pa nga niya, wag na sana pag-antayin siya ng matagal. Kaya po, pumunta na po agad ako. Pagdating po doon, sir, kinausap po. Ngayon, sir, paano ka naman, sir, hindi papayag sa possible na settlement? Ang kapatid mo, sir, nag-aaral po Pinawawalan niya kami ng pag-asa na pwede kami manalo kasi ang sabi niya, walang CCTV at pwede siyang mabasura. Sinabi po ni Sargento yun? Opo, sinabi niya. Ngayon sabi niya, ngayon ang isang pinakamatibay na pwede natin gawin dyan, yun nga po, settlement, pero may condition na kapag hindi sumunod, magsasampa ng kaso. Ayun! Sir, yung po yung totoong nangyari, hindi po sinungaling. Napakabigat po natin na marinig na sinasabi ni Cortez, nini-encourage niya kami. Hindi totoo yun. Hindi ako sinungaling. Kapatid ko, nalago buhay. Sargento? Sargento? Yan po rin yung driver niya, ubod ng bastos niyan. Bakit po? Yung kagawad na yan, sir. Ano pong sinabi ni kagawad? Sir, ano sabi ng driver? June 12, nasa hospital ng kapatid ko. Nakipag-settle kami. Pero sir, 50,000. Pero sir, 210,000 na nilabas ko nung gabing yun, sir. Maoperahan lang ang kapatid ko. Malaki pa sa binigay nila, sir. Gumawa ako ng paraan kasi ang priority ko kapatid ko. Ngayon, sir, 13, hindi po ako, sir, nangialam sa kanila dahil naisip ko baka gumagawa sila ng paraan. Pero, sir, 13 pa lang, sinasabi nilang tiyahin ko ni Akites, pumunta na tayo kay Senator Ralph. Sa inyo nga daw po. Sabi ko, wag muna, Akites, kasi baka gumagawa pa sila ng paraan. Tapos nun, sir, 14. Sa mga matama na pagramdam ko nun, sir. Okay. Yung tiyahin ko na po yung kumontak po kay Kagawad. Ang ginawa po ni Kagawad, hindi po siya sumasagot, sir.
2 beses sa tinawagan. Nireplyan niyo ti Tessie ko. Ano sabi niya? Eto yung number ng driver. Ito ang tawagan niyo. Sargento, sinabi mo na walang CCTV, baka mabasura lang. Ang pinakamaganda yung makipag-ayos na lang. Ayan, huli ka na. Lahat po ng bagay, sir, sinabi ko po sa kanila. Wala po akong sinabi pilitin. Hindi ko po sila pinilit, sir, makipag-aray. No, pero sinabi mo, Sargento, na walang CCTV. Sir, nagtatanong po ako. Sinasabi ko po lahat po ng... Kaya nga, pero dapat hindi mo sinambit yun, yung walang CCTV. That's a form of discouragement. Sana, hindi mo ginagamit yung salitang walang CCTV. The fact na minention mo yun, dinidiscourage mo itong pamilya ng biktima. Lahat litong-lito sila, day pipirma sila kahit na ano ipapipirma mo dyan. Hindi mo dapat ginagawa yun. And you know better, hindi na kailangan ng CCTV. Copy po, sir. Copy po. The fact na ang sira sa ambulansya yung harapan, ibig sabihin, head-on ang pagkabangga doon sa motor. Napakasimple yun. Diba? Buti sana kung sa gilid, medyo questionable pa, marami pang investigasyon, checheburech, etc., mga testigo. Pero ito, yung wasak, yung harapan ng ambulansya, meaning, binangga ng ambulansya itong motor head-on. Plus, isasama pa natin dyan, walang pasyente. Plus, ginamit sa family service. Plus, walang insurance. Talon-talo dito kahit sa naanggulo, ito ambulansya. At yet, pinagtatakpan mo. Dapat nag-imbestiga ka muna bago ka nagsalita ng walang CCTV. Dapat pa nga, pinaano mo muna yung driver, pina-breath analyzer test mo kung nakainom, etc. Agad-agad, you came into conclusion na baka ma-dismiss lang dahil walang CCTV. Dito pa lang may problema ka na, Sargento. Pakakasuhan kita, Sargento. Attorney Garrett. Yes po, Sen. May problema din sa Sargento. Narinig mo yung mga statement, Sargento? Yes po. Di ba? Dito naman po, Senator, no, instead of saying, let's accept the fact, okay, walang CCTV and kulang ang ebidensya. Kung ganun ang case, then the police should have said that tutulong na lang siyang kumalap ng nararapat na ebidensya na available prior to the filing. Mag-imbestiga. Yes po, Senator, which is principally their duty po to investigate and to gather what is available na evidence. Wag naman po na mag-conclude na baka kulang ang ebidensya dito, mababasura lang to. The sergeant should have been more objective. Hindi, talagang dinidiscourage ni Sargento the fact na ginamit yung salita walang CCTV. Doon pa lang very clear na kumakampi siya doon sa kabila, di ba? Kasi if that's the case po, Senator, then kaya kung talagang seryoso sa kanyang trabaho, so what kung walang CCTV? Mag-imbestiga, baka may mga testigo, magtanong-tanong, sukatin. Yes po. Yung pinangyarihan ng aksidente, etc. So which he didn't do. Agad-agad, nagsalita siya walang CCTV, na-discourage ng pamilya ng biktima. Yes, at least kaya po may oras, Senator, before a person should be held in inquest or before they should be released po after their arrest. It's precisely because yun po yung time na meron ng ating kapulisan to gather the proper evidence and to present it before the prosecutor. Sana ganun na lang po yung ginawa. Sargento, i-file mo yung kaso, Sargento. Yes, sir. Copy po, sir. Copy po. At titignan ko po, titignan ni Attorney Garrett, yung the way na i-draft mo yung kaso para hindi maging mababaw at madidismiss lang. Copy po, sir. Kaibigan mo ba si Kagawad? Friendship ba kayong dalawa ni Kagawad? Hindi po, sir. Hindi ko po sila hindi ko po sila kakilala po, sir. Sir, sa totoo po, tinatawagan ko po rin yan si Kagawad. Sabi ko, Kagawad, huwag niyo pong pabayaan po yung ating biktima. Kaya po yung Kagawad yan, sir. Kagawad, kakasuhan si driver, mag-iikaw, tinan namin kung anong pwede maikaso sa'yo. For the meantime, ano maitutulong mo? Kasama ka sa may responsibilidad dito dahil sakay ka ng ambulansya eh. Ano maitutulong mo, sir? Opo, Sen. Handa naman po akong tumulong. Sabi ko nga po doon sa pamilya, yung nakakasal ko po, handa naman po ako tumulong dahil ako po isang public servant din po. Lalo na po, kasalanan namin. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko para doon sa pamilya. Sargento. Yes, sir. Copy po. Ayan, sinabi na mismo ni Kagawad, kasalanan namin. Ano pang CCTV sinasabi mo dyan? Mismo na si Kagawad, inaamin na niya, ina-admit niya na kasalanan nila. Ano pang CCTV pinagsasabi mo? Di ba? Sargento, may lapses ka rito. Yes, sir. Opo, sir. Chairman? Opo. So, kausapin niyo po si Governor, kausapin niyo po si Congressman, ikaw, si Kagawad, kung magkano po maipon niyo lahat para mabayaran po itong bill. Pero itutuloy pa rin namin yung kaso kay driver. For the meantime, mag-ipon-ipon kayo para pambayad sa bill. Okay, Chairman? Opo. Asahan ko po yan, Chairman. Opo.
Okay. Sargento, pakipile na yung kaso. Yes, sir. Oh, and then hilain niyo yung ambulansya, dalhin niyo po sa sa presinto bilang ebidensya. Kasi Copy po, ipipresenta sir. yan sa piskalya. Okay? Yes, sir. Copy po, sir. Gawin na lamang po. Ma'am, usap tayo dun sa kabilang booth. Ako rin po, tutulong ako personal. Thank you. Pero doon po kay Governor, kung ano yung may kuha na tulong kay Congressman, ako rin po tutulong. Okay?